Guys, welcome na naman dito sa aking channel. At naloka ako mga sa review. Kasi itong Isnapera Instant Credit Loan under ng Kusog Pera Lending Inc. ay nawala dati sa Google Play Store. Pero ngayon, January 2026, nakita ko na naman itong Isnapera Instant Credit Loan under ng Kusog Pera. Nagka-issue-issue na rin before. Pero kasi minsan nakakaloka na maraming mga loan app na nawala dati sa Play Store, sa App Store. Pero ngayon, nagbabalik sila. Marami akong nakita ng mga nagsisibalikan sa loan app sa Google Play Store. And medyo nakakalungkot lang kasi parang kung isipin natin, nagka-issue-issue yung mga loan app. Tapos siguro or maaaring nag-apela sila sa SEC, inayos nila yung issue nila. Tapos nagbalik ulit sila sa pagpapautang. Pero sana naman, kapag nagbalik sila, sana ayusin nila yung system nila or yung sistema nila ng pagpapautang. Sana hindi na sila mangharas. Kasi karaniwan naman sa mga issue before ay yung panghaharas or pananakot sa mga customers at may mga matataas na charges. Ito, merong 4.6 na star at 540 reviews, 50,000 downloads nga daw yung loan app na ito. At nag-check ako ng mga reviews dito. Ayan, January 9, 2026. After uploading my personal details and number and waiting for 4 days, they just took my information and rejected me 3 times. My account is not allowed to delete. I just waste my time and information in this app. Sabi nung isa, maybe this app is good but they asked for payment even if it's not yet a due date, which I really hate. If this is still annoying or message me, I will report to BSP or take further action. Diba? So, meron pa rin mga nakakaranas ng hindi maganda ulit sa loan app na ito. Like, yung review kasi na to ay January 13, 2026 na hindi pa niya due date pero nangongolekta na. So, ibig sabihin, wala pa rin pinagbago yung collector ng loan app na ito. Ano ba? So, nakakaloka lang or masakit lang talaga na parang marami yung mga nagreklamo sa isang loan app na wala sa Google Play Store pero bumalik ulit. At ito na nga, may nagsabi na naman hindi maganda yung naging experience niya, hindi pa niya due date, ay may mga naniningil na. Sabi niya, maybe this app is good, but they ask for payment even if it's not yet a due date, which I really hate. If this is still annoying or message me, I will report to BSP or take further action. Ganon pa man, sinubukan ko pa rin at sinek natin itong Kusog Pera Lending sa Securities and Exchange Commission. Merong nakalagay na company name, Kusog Pera Lending, SEC number, date registered, at status registered, secondary license details, may license number sila 3118, type lending, pero date issued ay none. Diba? Kung date issued wala, hindi natin alam kung nag-apela ba yung loan app na ito. So, ayun nga mga ka-review, nakakaloka lang, nakaka-disappoint yung mga nangyayari, no? Nakaka-disappoint lang, napabalik-balik lang yung mga loan app na may mga matataas na charges at hindi maganda magpautang. Okay? So, ayun nga, 35,000 pesos daw yung pwede kong hiramin dito. Maximum loanable amount, 35,000 pesos. Low interest daw, long loan terms at instant payout. So, totoo ba? No? At submit info, get credit and repay installments. Ito yung mga ID na tinatanggap nila. Pwede yung SSS card, PRC ID number, UMI, driver's license, voter's ID number, national ID, postal, passport, PhilHealth, at yung TIN ID, pwede daw sa kanila. Same naman sa ibang mga loan app na bago pa utangan, may mga kailangang sagutan like itong mga personal information, name of disbursement bank, pwede sa Maya, GCash daw, disburse in 5 minutes. So, ito talaga GCash yung pinakamabilis. BDO, BPI, Metrobank, Union Bank, China Bank, Land Bank, and so on. Okay, after nun, maglalagay ulit tayo syempre ng personal references. Ayun yung mga ka-interview, itong Isnapera ay meron daw or pwede daw ako umutang ng 2,000 pesos. Bali, 1,000 to 2,000 pesos yung loan amount lang na in-offer nila sa akin. So, di ba, from 30,000, sa dulo ng aking loan application ay naging 2,000 pesos lang. Pero, ang nakita ko na medyo okay naman dito sa Isnapera ay nag-o-offer sila ng 30 days na terms kahit first time ko na umutang. Meron pa silang ibang option dito na 30 days, 45 days, 60 days, 90 days, at 120 days. Pero sa akin ay 30 days lang daw yung terms ko. 1,000 nga lang or 1,000 to 2,000 yung loan amount. So, confirm order information. At ito mga ka-review ha, yung loan amount na 2,000 pesos, may nakalagay na loan terms, total repayment daw ay 2,305. Doon sa 2,000 na utangin ko, meron silang service fee na 300 pesos lang. Diba? Medyo mas mababa kung i-compare natin doon sa ibang mga loan app.
Kasi 300 pesos lang itong service fee. Service fee is 15% nga, tapos issued amount ay 1,700. So, kung i-compare natin yung loan app na ito sa ibang mga loan app, medyo okay or may pinagbago unti. Kasi first loan pa lang ay nag-offer sila sa akin ng 30 days or isang buwan na payment terms. And yung service fee nila, 15% na 300. So, yan lang yung ikakaltas daw nila kasi ang issued amount ay 1,700. So, ayan nga, sabi ko kanina na kung i-compare natin to sa iba't ibang mga loan apps, medyo mas okay to. Kasi 300 lang yung ikakaltas, then issued amount ay 1,700. So, dito, dahil nga 1 month yung in-offer nila na payment terms, ang first due date ko ay sa February 15 kasi nga nag-apply ako ng January 31. So, ang first due date ko ay sa February 15. Repayment amount ay 1,152. Meron itong principal na 952. Then, yung interest na 200. Okay, so makikita nyo dyan may unpaid principal ta. Next due date ko nga ay sa March 2. So may repayment amount na 1,153, principal 1,048, interest 105, then unpaid principal ay 148. So the actual repayment date shall be calculated based on the date when the loan is successfully disbursed. So okay na rin, may pinagbago itong Snapera. So, sana ganito yung mga loan app, no? Kapag nawala sa Google Play Store dahil nagka-issue, kapag inayos nila, sana pagbalik nila sa Google Play Store ay mayroon namang pagbabago sana. So, kung ako lang yung tatanungin nyo, itong Snapera ay in terms nga sa payment terms nila, ang charges nila, mas mababa. Kasi di ba yung ibang loan app, kapag umutang ka ng 2,000, ang i-disburse lang sa'yo ay nasa 1,200. At yung mga charges nila, interest, yung mga service fee nila, ay nasa 800. So, parang napakalaki na malapit-lapit na mag 50%. Parang nasa 35 to 45% yung mga charges niya. Pero itong Snapera naman ay meron lang silang 300 na interest. At kaya nga doon sa 2,000 na loan amount, ay ipapadala daw nila yung 1,700, then ayun, ang ikakaltas lang nila ay 300 na service fee. So, ito yung actual na pabayaran nyo kapag approve yung loan application nyo nga dito sa Snapera. So, magbabayad tayo ng 2,305. So, dahil kasi merong interest na 305 at service fee na 300 pesos. So, bali doon sa 2,000 pesos na inutang nga natin, ipapadala nila yung 1,700 pero meron itong interest na 305 plus service fee nga na 300 pesos. So, bali sa loob ng isang buwan, meron kayong babayaran na interest and service fee na 605 pesos. So, medyo malaki pa rin. Kaya nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung uutang pa rin ba kayo dito or hindi. So, medyo okay din ha. Then, isang buwan agad yung in-offer nila sa akin na payment terms. Pero, syempre, hindi ako binayaran ng Snapera para i-endorse sa inyo. So, chinek lang natin kung may pagbabago ba. And so far naman, nag-offer sila ng 1 month na terms. And then, mas mababa yung charge niya or yung service fee kasi 300 lang. Pero, gayon pa man mga ka-ins review, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa rin ba itong Snapera or hindi. So, ang ginagawa ko lang kasi ay gumagawa ng aking honest review, negative or positive, sa isang loan app para lang maipakita sa inyo at makapag-isip din kayo kung gusto nyo i-consider utangan. So, wala akong kinalaman sa anumang desisyon na gagawin nyo kung uutang ba kayo dito sa Snapera or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, ay 2026 na, huwag na tayong umutang sa iba't ibang mga loan app. Kasi, di ba, ang hirap lang maraming utang. So, ako man personally, may mga utang din naman ako. Pero kasi hindi sa mga loan app, kundi sa banks talaga or sa ibang mga legit na financial institution. Or yung mga nagpapautang na legit din talaga, may mahaba yung payment terms at mababa lang yung mga interest. Okay? So, ayun lang mga ka-ins review. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon. So, ayun nga, ang nakita ko na medyo hindi maganda dito sa Snapera ay mababa lang yung ino-offer nila kapag first time na loan. Pero ang goods naman na nakita ko ay nag-offer agad sa akin ng 30 days na payment terms. So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Sana makatulong yung video na to sa inyo. At see you sa aking next vlog. Bye!